i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo o ng other person. Okay? Dito side mo at dito naman ang side ng other person. So, kasal siguro kayo. Dahil may marriage dito. Ano yung aid? Imagination. Yun. Kindness. Kasal siguro kayo. Pero break na kasi homeless na yung person mo. Break na kayo. Pinalayas mo yung partner mo. Tapos pumunta yung partner mo dito sa other person. Pwedeng ganon. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. So, dito, itong umiiyak dito, nagmamakaawa siguro bumalik yung person mo sa iyo. Kasi nga pinalayas mo o nakipag-break ka. Pero ayaw mo. Ayaw mo na siyang tanggapin. Ayan na itong imagination. Asan ba yung tarot ko? Ano itong imagination? So, ini-imagine mo pa rin yung person mo. Although, unrequited love na to. Somehow, mahal mo pa rin yung person mo. Pero buo na talaga ang decision mo na hindi na makipag-ayos sa person mo. Break na nga kayo. Kaya nga nandito na yung person mo sa kabit niya. Kaya siguro lagi siyang bumabalik sa iyo. Dahil hindi sila magkasundo ng other person o ng kabit. Challenging yung sitwasyon nila dahil may isa sa kanila o pare silang stubborn. Kaya dahil ganon ang situation, hindi sila magkasundo at pare silang stubborn. Kaya yun, gusto niya bumalik. O baka nagbabalik na sa iba sa inyo, pero again, ayaw ng iba. Ayaw na makipag-ayos. Pero overall, sa side mo, kasal kayo pero separated. Ang dating pinalayas mo na siya o ikaw yung nakipag-break. Dito naman sa kabit, sitwasyon niya doon, mahirap siguro sila. O isa lang sa kanila ang nagtatrabaho. May financial issue siguro sila, kaya ayan, lagi silang magkaaway dahil lagi ang problema ay pera. Ang dating kahit pinalayas mo tong person mo o nakipag-break ka somehow, naisip-isip mo pa rin siya. Somehow, mahal mo pa kahit pa paano. No contact na to. Ito na mensahe niya sa iyo. Ay, ano pala to? Kwento nila, hindi mo kwento. Pero diniscuss ko rin yun sa iyo. Para lang malaman mo kung para sa ibang reading o hindi. So, kwento pala nila to.
Sila ang bida dito. Anong feelings nila para sa isa't isa? So, dito ang kabit at dito naman ang person mo. So, ang dating dito, di ba nga lagi sila nag-aaway, di sila magkasundo. May isa sa kanila o pwedeng both ay stubborn. So, feeling niya unbalanced yung connection nila o somewhat distorted in a way na walang malinaw na future o future. Parang malabo. Kasi distorted, di ba pag distorted, parang wasak, basag-basag. O, tawag dito, walang klarong image. Kaya siguro illusions ang nakalagay dito, cloudy judgment. Important sa the person o sa kabit. Itong person mo, binavalue niya. Inuunawa naman niya itong person mo. At somehow feeling vulnerable yung other person. Feeling niya ganun. Sa sitwasyon nila, ano naman feelings ng person mo sa other person? Feeling niya cold daw yung other person. Bibigyan siya ng mixed signals. Magulo daw yung connection nila. Divine masculine, young masculine energy. So, yung person mo, yung masculine energy dito. Kasi nasa kanya yung divine masculine. So, pwedeng babae ka siguro. At lalaki yung person mo. O pwede rin namang kung lalaki yung viewer, mag-resonate lang siguro sa kanya to kung na-embody niya yung feminine energy. Tapos yung partner niya yung masculine. Ngayon, kung LGBTQ, edi sila na ang mag-adjust kung sino sila doon sa divine masculine o divine feminine. Nahabol daw nung other person o kabit yung person mo. Ayaw siya tantanan kahit toxic yung sitwasyon nila o feeling ng person mo toxic yung kabit. Kasi nga lagi sila nag-aaway. So yan, ayan ang detalye dito. So, ano ibang detalye sa connection nila. Ayan. Ano to? Clock. Pero baliktad. Tapos, hash. Baliktad din. Anong pwedeng mangyari sa connection na to? Well, ang dating hindi pa rin natin masasabi sa ngayon kung maghihiwalay na ba tong mga to.
Pero, mukhang magkakayos pa sila. Kaya siguro, maghihintay pa rin yung iba sa inyo. Kung maghihiwalay ba sila. Kasi, di ba toxic yung sitwasyon nila dahil lagi nag-away. O may financial issue sila. Mukhang magkakabati pa rin sila eh. Kaya, ayan. Di pa sila magbe-break. Eto. Kuha tayo dito. Ano pang ibang mensahe dito? Waves of prosperity, new abundance and exciting opportunities wash over you now. So may paparating daw na new abundance at exciting opportunities para sa iba sa inyo. Sabi nga prosperity. Soulmate relationship, new romance with a spiritual basis is here for you now. Sa bagay, break na kayo. So ngayon break na kayo, may paparating daw na new romance na binase sa spiritual basis. So ibig sabihin soulmate to. Ay, kaya pala soulmate din nakalagay doon. Soulmate relationship. Di ko kasi nabasa to. O hindi tumatak sa isip ko. So dahil break na kayo, at dahil kahit magulo yung sitwasyon ng person, saka ng person mo, away-bati sila. Eh, ang ending, magbabati rin sila. Pero don't worry dahil may paparating na bago sa buhay ng iba sa inyo. At yun ang totoong soulmate nila. Don't worry. May paparating ng new romance para sa iba sa inyo, ha? Sa bagay, toxic naman yung person mo. Diyan ka na lang sa new romance. So, magbibigay ako ng 6 na clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdagin po lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. Ang clue natin ay pwedeng tumama sa iyo, sa person mo at sa other person. Leo, Aquarius, lahat ng air sign. Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Leo ulit, Libra. Ulit. Leo, Aquarius, lahat ng air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Leo, Libra. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.